Makakasama po natin sa ating linya ng telepono, Mr. Orly Manuntag, spokesperson ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o GRECON. Mr. Manuntag, magandang umaga po, Mr. Manuntag. Hello. Magandang umaga po, Camelo, at sa inyo po lahat po ng tagapakinig at tagapakanood. Opo, teka, totoo ba ang balita na nagkakahigpita rin ng delivery hindi dahil sa wala tayong supply, kundi dahil daw sa taas ng ng gasto sa pagbibiyahe at tumaas na rin ang presyo kada kilo sa tama ba? Sa retail ng ating bigas na naman. Iba pa ito doon sa dating mataas na, ngayon tumaas pa lalo, Mr. Manuntag. Totoo ba 'yan? Yes, tama po, Camelo. Dahil nga po sa pagkakaroon po ng anunsyo noong nakaraang pong linggo, hinggil po sa pagtaas po ng ating diesel, apektado po yung ating logistics. Una-una po, dito po sa ating mga imported po na bigas, yung ating pong ocean freight, pagdating po niyan sa pantalan, panibago naman po yan, para palabas po ng customs, papunta naman po sa mga bodega at didelibera natin, meron po yung another cost po yan hanggang makarating po ng palengke. Ganon din naman po sa ating mga magasaka po na nag-aani po ngayon sa kasalukuyan po, harvest time po natin ngayon, gumagamit po sila ng diesel sa pag-harvest, yung harvester na tinatawag. Mula po dyan, dadalhin po yan sa mga rice mill at mula sa rice mill po, gigilingin po yan at papadiretso naman po sa Maynila. Kaya po lahat pong ito ay puro more on logistic cost. Kaya po hindi po talaga tayo makakaiwas na hindi magtaas po ng presyo. Opo. Ang inaasahan po namin dito, sa pagkwenta po namin, 1.50 hanggang 2 piso po kada kilo ang may tataas po ng presyo. So, mananatili na ba doon o hindi pa kayo nakakatsak? Ha? Ito po ay depende po kung magtataas na naman po muli bukas at yun po yung inaasahan namin, siguro po kami po yung magkukumpit ulit kung magkano po talaga yung aasahan natin na hayop matapos po ito ng mas maaga para hindi naman po maging pasanin ng ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, Mr. Manuntag, yung isang kaban, yung 50 kilos na bigas, magkano po yung dati at magkano po ngayon ang itinaas? Yung mga presyo po, yung mga nakaraan po natin, nasa ano po yan 48 pesos po ang kilo po sa merkado. So nasa 2.4 na po yan. So pataas po yan, may mga iba't iba, depende po syempre po ito sa quality. Opo. May 48 pesos, may 50, may 51, 52. Ito po yung sa imported. Sa commercial naman po natin, local po natin, mas mataas po ng konti. Nasa mga 54, 55 hanggang papunta na po ng 58 pesos yung presyo po natin. Kaya medyo masakit na rin po ito sa budget po ng ating mga kababayan. O di ba noong nakalipas, ang isa naman sa sinasabing posibleng magpataas sa presyo ng bigas ay dahil sa yung farm gate price ay tumaas na ng 30 pesos per kilo. Tama ba yon, Mr. Manuntag? Tama po yon. Isa ho yun. Siyempre po kami po ay nakikiisa. At syempre po kami naman po ay pro-farmer sa ating mga lokal na magsasaka. Opo. Masaya-masaya po sila ngayon dahil napakataas po ng presyo ng palay sa sariwa at saka sa dry. Yun lang po talaga, nadagdagan pa po ng konting taas, gawa po nga syempre po, tumaas nga po yung ating diesel. So inaasahan po natin ito. Meron po talaga siyang epekto po sa merkado. Opo, opo. So totoo po naman yon. So magkano po ang itinaas doon sa mga imported? Yung sinatawag natin na binabanggit nyo kanina freight cost. Gaano ba ang impact niyan sa presyo pagdating dito sa Pilipinas, Mr. Manuntag? Ang tinataas po ng presyo ngayon sa merkado po na ocean freight nasa mga 30 to 40 dollars po per ton. So pag kinumpit po natin ito, ang aming pong pagtansya, estimate po namin, yun nga po 1.50 hanggang 2 piso po kada kilong itataas po niyan hanggang makarating po yan dito. Opo, opo. Sa atin po. Opo. Ganon din sa ganon din sa local natin. Di naman lahat yan imported eh. May kinukuha tayo. Totoo po yun. Diba? Sa local naman po natin, Camelo, pag nag-harvest po ang ating mga farmers po, gumagamit po sila ng harvester. So diesel po yan. Yung iba naman po hindi kinakaya sa sun drying, gumagamit po sila ng mechanical dryer. Diesel pa rin po ginagamit po nila. Hanggang makarating po yan sa rice mill at gigilingin po yan, gagamit naman po ng kuryente. Delivery naman po, papunta naman po ng mga bawat palengke po hanggang Maynila. So halos 3 po yung dadaanan po. Yung sa ating po lokal po na
palay para maging bigas at umabot po sa merkado. Opo. So magkano pag yung locally sourced ang ating bigas, hindi yung mga imported, magkano ang itinaas po, itataas kung ano man? Halos ganun din po, Pareho Carmelo. din. Halos Oo. ₱2 din po kada kilo po ang itataas po nito. Mhm. Hindi po sila maglalayo po ng imported. Opo. Pero wala tayong kakulangan ng bigas. Kahit mahal pa yan, dumagdag pa yung palitan ng piso sa dolyar sa mga imported na inaangkat natin, yung mga inaangkat natin na bigas. Halimbawa, isa yan, ano ha? So hindi naman po tayo naantala. Wala tayong tinatawag na supply disruption, Mr. Manuntag. Wala naman po. Siguro yung delay lang dahil nga po meron tayong alamin naman yung pandaigdigan na nangyayari po na gera. Opo. Yun lang naman po siguro yung konting delay. Pero usapin po ng supply, tayo po ngayon ay walang problema. Una-una, nag-harvest po tayo ngayon. Oho. Papunta ho tayo ng peak season ng harvest. So malaking tulong po ito yung harvest time po natin Opo. na makaano po sa ating pong supply po talaga ng bigas. Opo, walang problema sa supply pero yung disruption dahil sa problema sa logistics sa taas ng gagastusin sa pagbibiyahe, yun po ang may problema. Plus yung tinatawag na, meron pa dyan Mr. Manuntag, yung tinatawag natin na market speculation kung tawagin, di ba? Hindi po natin maiwasan kaya po yung ating panawagan sa ating mga kababayan sa Oho. rice industry na wag natin samantalahin dahil merong kaganapan. Yung sinasabi nga po natin na social responsibility, ngayon po yun natin dapat po talaga na paigtingin po at maibigay po natin yung serbisyo Opo. sa ating mga kababayan po. Opo. Mr. Manuntag, ganito na lang tanong namin. Kung yan ang problema ninyo, ano may tutulong ng gobyerno para maibsan yung problema sa logistics ng pagdating sa palengke ay hindi naman ganun kataas ang taas sa presyo ng bigas na halos sabi nyo nga, ang tumataas ang presyo ng langis, baka linggo-linggo ganyan din, tataas din ang presyo ng bigas. Siguro malaking tulong po, pinag-uusapan po ngayon yung excise tax o malaking tulong din po kung magbibigay po ng ayuda ang gobyerno Oh. sa ating mga sa rice industry po na gumagamit po. At syempre, yung mga makasaka po natin na gumagamit din po ng crudo hanggang sa rice mill yan. Oho. Malaking tulong po yan kung magbibigay po sila pansamantala po ng ayuda para po dyan. Opo. Mr. Manuntag, itong napag-uusapan natin ay itinaas lang nitong nakalipas dahil sa pagtaas nitong nakalipas sa linggo ng produktong petrolyo. Hindi pa tayo nakakatsak kung gagalaw din ang presyo ng bigas next week or next month. Tama po kayo, Camelo. Depende po yan sa itataas po muna nila ngayong linggo na po. Hindi ko lang po alam kung tuloy po ba yung pagtaas ng presyo bukas. Kasi alam po natin, kada Martes po yatang galawan po ng pandaigdigang para presyo po ng ng langis. Opo, sige po. Salamat po Mr. Manuntag sa inyong malungkot na balita. Magandang umaga pa rin sa inyo. Good morning pa rin. Opo. Thank you. Opo. Mr. Oli Manuntag, spokesperson, Grains Retailers Confederation of the Philippines.